ng ating Panginoon. Amen. Isang pinagpalang umaga, gabi, hapon sa lahat po dito sa atin lahat. At sa lahat po na manonood mamaya sa YouTube at sa FB. Kayo po ay aming binabati ng magandang hapon, gabi, umaga, saan man po kayo naroroon sa dako ng mundo. Pinagpala po tayong lahat. Amen? Amen. Amen. Dahil kakatapos lang po ng ating banal na misa, no? At kakatanggap lang po natin ng banal na dugo sa pamamagitan po ng ating Eucharist. Amen po ba? Amen. At lahat po ba pinagpala sa araw na ito? Amen. Amen. At sa mga oras na ito, dahil po pinagpala tayo, ay tatawag po tayo ng mga baguhan na pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Glory to God. Welcome po, sister. At kayo po ay aming awitan ng welcome. Amen. Amen. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisang nag-isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka. Sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Kami po ay nagagalak na makilala ka po namin. At sa mga oras na ito, kami po ay masaya dahil nandito ka po at tinugon mo ang paanyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Nais ko lang po ang i-explain sa'yo kung ano po ang nasumpungan mo sa araw na ito. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partner International ay isa pong charismatic movement na ang layunin po nito ay ihayag ang banal na salita galing sa ating Panginoong Isus sa mga taong batbat ng suliranin, nanghihina, lalo na sa mga spiritual na pangangailangan. Kaya nandito ka po at kami po ay nagagalak na ikaw makasama namin. I-explain ko lang po kung ano po ang nasumpungan mo ngayon, ang El Shaddai. Ang El Shaddai po ay isang hallelujah, 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 Lord. Ang kahulugan po ng El Shaddai ay God, ang Shaddai naman po ay mighty. Ang El Shaddai po is one of the 7 covenant in the Bible. And isa pa pong kahulugan ay God is more than enough. Amen. Yan lang po ang amin na sa imo. At saka ito yung bookmark, nakalagay po dito ang schedule from Monday to Friday. Dito po sa St. Joseph, same time lang po, mga
12 to 2:30 to 3. At ang sa panyo naman po ay ito po ay dinadasal ng lahat ng mga prayer partner international every 6 ng umaga, 6 ng hapon, 12 noon at saka 12 midnight. Kung kayo po ay nasa in trouble, pwede niyo rin po ito basahin dahil po diyan po nakalagay ang mga salita ng Panginoon na kung pananaligan niyo lang po lamang ay mangyayari sa inyong buhay. Yun lang po, sister. At kami po ay nagagalak na makilala ka at kung saan ka po sa atin sa Pinas, kung ano po ang diop mo dito. Pakilala ka po sa Magandang hapon po. Ako po ay si Irish from Philippines po. Yun lang po, kinagamit. Irish po. Taga Samar po. Samar, yes. Waray po, Bisaya po. Holiday International. Sunday. international. Amen. Pwede ka na po bumalik sa iyong puan at sama-sama po tayo mamaya makinig sa banal na salita. Amen. Maraming salamat po, sister. At ngayon naman po, ay dahil pinagpala po ang lahat, tayo po ay magtatawag kung sino po ang maghahayag ng kanyang pagpapala. Amen? Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Sino po ang unang maghahayag ng kanyang pagpapala? Amen. Pinagpala po ang ating sister. Amen. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Pinagpala po. Glory to God, glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat po kay Yahweh El Shaddai sapagkat buong puso ko inaalay sa Kanya ang pagpasalamat po sa lahat ng blessing na dumating sa buhay ko. At masaya po ako kung may nakikita ko sa pamilya ko, nalulungkot ako pag may nangyari sa kanila na hindi may mga suliranin, pero hindi po ako nawala ng pag-asa at nanalig po ako. Talaga po, lagi mo dinadala sa puso mo, nanalig na kasama mo si Yahweh El Shaddai, lahat ng bagay ay talaga may pagbabago po. Nagpapasalamat po ako dahil sa dalawa kong pamangkin, sa teacher po sila, ay nakapasa po sila sa master po sila ngayon. Amen po. At nagpapasalamat rin po ako na may kapatid po ako na talagang araw-araw ko iniisip na Lord, lagi ko sinasabi sa kanila na lagi sila nagtatanong sa akin na ito si ganito, mas mahal mo, ito sa ganito, sa mahal ko. At lagi ko, hindi pa rin ako nagsawa, nag-explain sa kanila na, bro, mahal ko kayo tatlo. At lagi nyo tandaan na pantay-pantay lang ang pagmamahal ko sa inyo, Lord, sa inyo, bro. At kahit man, gusto ko man sabihin sa kanila na napagod na ako, may mga sitwasyon, mga bagay man, pero pinaglaban ko pa rin kasi mahal ko ang pamilya ko, lalo na rin at alam ko nakasama ko lagi si Yahweh El Shaddai. At nandito po ako ngayon, lumabas po ako upang nagpapasalamat po ako dahil may dumating taga ng panahon na may isang kaibigan ako na matagal na kami nagsama. At ngayon, ay bukas pala, mag-for good na. Akala ko ngayon lalabas siya. At nalungkot po ako dahil, or masaya, hap-hap yung naramdaman ko kasi mag-for good na po siya na almost 36 years ata siya dito sa Hong Kong. Siya yung tunay kong kaibigan na kahit man, hindi lang lagi sa saya, siya yung kaibigan na hindi ka kayang iiwanan. Kahit man nagsasalita siyang nag-a-advise ng masasakit. Pero
Mapasalamat po ako dahil siyang tunay kong kaibigan. Nagpapasalamat ako kay Yahweh El Shaddai dahil sa kabila man ng mga bagay na sa amin dalawa, mga sitwasyon, may mga masasakit or hirap, ay nanatiling tapat po si Yahweh El Shaddai kasi binigyan niya ako ng tunay na kaibigan. At lagi ko po dinadala at isaulo sa puso ko na si Yahweh El Shaddai ay siyang tunay na kadakilan at katapatan po. Amen po, Lord. Thank you. Amen. Amen. Glory to God. Talagang pagkay Yahweh El Shaddai, lagi tayong, nandyan po ang pagmamahal. Amen. Kahit gaano man po karami ang mga suliranin, ang pagmamahal ng ating Panginoon ay laging tapat sa atin. Amen. Amen po. At sa sunod naman po ay ang ating kapatid, Sister Agnes, at bagong dating. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Nais ko lang pong ibalik ang pasasalamat sa ating Diyos na buhay kasi sa Kanya pong pagpapatnubay at paggabay po, nakauwi po ako at nakabalik po dito ng mapayapang biyahe. Salamat at maganda po talaga yung flow sa airport ngayon. Salamat sa Diyos at sa Kanyang kabutihan at pinabalik ko pa rin po ang pasasalamat sa Diyos dahil nakasama ko po ang aking anak. At sa first day po ng school niya, ako po ang kasama niya hanggang 2 weeks po. Nakasama ko po siya sa kanyang school. Ang sarap po ng pakiramdam na yung first day ng klase ng anak mo sa school, ganon. Ikaw yung kasama niya. Tapos, ayaw niya po magpaiwan. Pero masaya ang pakiramdam na, siyempre, pero nung pagkatapos po ng bakasyon, alam niyo na, yun, ang masakit lang pagpalis na hanggang ngayon, very sad pa rin po siya. Pero, naniniwala po ako sa ating Diyos na buhay na ikakalmahin po niya yung pakiramdam ng aking anak at maiintindihan po niya ang kanyang pinagdaraanan sa ngayon. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na pinagkaroon niya sa akin na maging isang ina at magkaroon ng pamilya. Salamat, Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. 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 Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. At sino pa po? Huwag po tayong mahiya. Amen. Nandito po ang ating kapatid, Sister Stalita. Amen. Glory to God. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ibalik ang taus-pusong papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay dahil last Friday, nagpa-check up po ako ng aking mata dahil hindi na po ako mapalagay. Sinabi ko na sa amo ko. So, worried na siya. So, I go sa espesyalista na talaga. Papuri kay Lord dahil 7 weeks lang po yung gamutan ng aking mata. Kaya, Lord, napakabuti mo, hindi mo ako pinabayaan. At natuntun ko po ang lugar kung saan niya tinuro. Nandun ako magpa-check up. Kaya, Lord, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako na wala kang lingkod na iyong pinabayaan. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ano? Amen. At wala na po tayong time. At tayo po ay mag-uumpisa na. At sama-sama po tayong tumayo. Tatayo muna po tayong lahat. At sama-sama po tayong makinig sa banal na salita na sa pamagitan po ng ating kapatid, Brother Hernani Gonzales. At sa panalangin naman po ay ang ating kapatid, Sister Agnes. At sa panambahan naman po ay ang El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Sa papanguna po ng ating kapatid, Sister Agnes. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Amang dakilang Diyos ng pagpala sa lahat, ang Diyos na aming sinasamba at dinadakila, ang Diyos noon, ngayon, bukas at magpakailanman.
Sa mga sandali pong ito, O Diyos Ama, maraming salamat po dahil muli mo po kaming dinala sa balakong lugar na to na upang ikaw ay aming katagpuin. Maraming salamat po, O Lord, sa banal na misa na katatapos lamang at sa banal na Eucharistia na amin po tinanggap. Maraming salamat po sa kalakasan na patuloy po ninyong ibinikakalob sa amin. At sa mga pagkakataon pong ito, Lord, salamat po. Dalangin po namin ang buong maghapon pong ito na kami po iyong pangunahan sa aming pakikinig ng banal na salita na ihahayag po ng aming kapatid ni Brother Bayo Gonzales. Lukuban po ninyo siya ng iyong banal na espiritu nang sa ganon ay malaya po ning maipahayag ang mga layunin po ninyo, ang mga mabubuting salita, mabubuting balita, nang sa ganon ay tumimo po sa puso ng bawat isa sa amin. Yes, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na narito, Lord. Dalangin din po namin ang kagalingan po ng aming kapatid na Sister Linda Aloro po. Yes, Lord. Maraming salamat po, Lord, at wala po kaming ibang maibabalik, Lord, kundi ang iyong pasalamatan ka at dakilain sa iyong mabuting pangalan at sa iyong kadakilaan, O Lord. Salamat po, O Lord. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan po ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Sige po, purihin po natin ng malakas na malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. 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 God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Napakabuti po talaga ng ating Diyos sa ating buhay. Amen. Amen. Lagi po niya tayong pinapatnubayan at ginagabayan sa lahat ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Amen, Lord. Kaya, taas po natin ating mga kamay at tayo po ay damhin natin ang kanyang presensya. I-welcome po natin ang kanyang banal na Espiritu sa lugar na ito. Oh, hallelujah. Yes, oh Lord, you are good. Oh, hallelujah, hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Yes, oh God. I have tasted and I see that you are good. You are good. You are good. You are merciful to me, and you meet my every needs. You are good. You are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted and I see that you are good. Amen. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen? Amen. Dahil po dyan, sino ang nagagalak ang puso sa kabutihan ng ating Diyos? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay sumayaw at umawit at sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. 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 Sige po, oh hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. 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 Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Diba? Napakasayang magpuri sa ating Diyos. Amen. Napakasarap sa presensya ng ating Diyos. Amen. Amen. Kahit na napakaraming pinagdaraanan natin sa ating buhay, napakasarap pa rin ang mag-stay sa presensya ng ating Diyos. Amen. Kaya dapat lamang napapurihan natin ang Diyos. Amen. Ayon po sa awit 136,
verse 1 to 3. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang Panginoon ng Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Amen. Yes, O Lord. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo po sa amin. Yes, Lord. Tunay po na sa bawat sandali, kayo lamang ang aming kaagapay. Kayo lamang ang aming takbuhan. Kayo lamang ang nag-iisang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa inyo lamang po kami umaasa sa bawat sandali ng aming buhay. Yes, O Lord, napakabuti mo po sa amin. Maraming salamat po, Lord. Yes, O God. Oh, hallelujah. Amen. Yes, Lord. Sige. Bawang kabutihan ng nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap
Praise God. Hallelujah. Glorify your name, O Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh. Thank you, Holy Spirit. The people could not see what Messiah ought to be. Through your words contain made us could not understand. Your most awesome word was done through the cruelty of your Son. Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. We praise you. We glorify your name, O Jesus. Lord, I acknowledge your presence. Sinabi mo sa Matthew 18:20. Saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan, naroon ka sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang Monday Group. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga nanonood, mga nakikinig ng iyong mga salita through Facebook and YouTube. I-bless mo rin ang lahat ng mga nag-extra effort na nandito ngayon sa St. Joseph Parish Church. Pagpalain mo ang kanila pong pakikinig upang ito magdala sa kanila sa tagumpay ng buhay, magdala sa kanila sa buhay na masagan at maligaya. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Ng Panginoon nagdiriwang sa pagdating na nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, balita na iwas na, tayo ay tulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, ang lakas at pag-asa. Hallelujah. Hallelujah. Daming lakas at pag-asa narito sa tuwina nakahanda tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lagi na siya ang kasama sa hirap at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Ating lakas at pag-asa. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Praise the name of Jesus. Taas ang kamay, iwagayway, galaw-galaw, para hindi pumanaw. Amen? Hallelujah! Yeah! Okay, bago tayo magpatuloy, isa munang announcement sa lahat po, yung mga ang kanilang kamag-anak nandito sa Hong Kong
at yung mga sa abroad, ang kamag-anak din nila. Yung mga nanonood kasi sa Facebook, sa YouTube, tinatanong nila, saan ang address? Dito po sa Hong Kong, Monday to Friday, ang gawain po dito sa St. Joseph Parish Church, Garden Road. Kung kayo sa Central, sa itaas lang yun, no? Madaling hanapin. Ang misa dito, 11 to 12, ay 12 to 1, tapos ang El Shaddai, 1 to 2:30. Huwag kayong mag-alala, after prayer meeting, may prayer eating. Ang sabi ng Biblia, Hebrew 10:25, huwag niyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ang isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Iba yung mayroong panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos at yung wala. Tandaan ninyo, malaking pagkakaiba. Yung mga laging dumadalo sa gawain, may problema man pero mild lang at saka nalulutas kaagad. Amen? Kaya yung mga na-terminate dito, nandito sa El Shaddai, nakasama ko sa platters, ang ganda ng kanilang mga amo. Ha? Mabait. Talaga hindi ka bibigyan ng amo na Terminator. Okay. Pangalawa, kayo naman na nandito sa El Shaddai, huwag kayong papayag na kayo lang. Pag may kaibigan kayo, i-share niyo yung ating video. At padaluhin ninyo. Daniel 12:3, yaong umakay ng marami tungo sa kabutihan, magniningning sila ng parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Amen? Amen. Handa na kayo makinig? Amen. Ang topic natin, my child, don't forget what I teach you. My child, don't forget what I teach you. And Proverbs 3:1, ganito ang sinasabi ng Proverbs chapter 3, verse 1. My child, don't forget what I teach you, always remember what I tell you to do. Sabi sa Tagalog, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. This is the day. This is the place. This is the place. This is the place. Garden Road, St. Joseph. Hallelujah. We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the place. This is the place that the Lord. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Amen. Kung sa Bisaya pa, karaan na kanta na. Sa Bisaya, karaan yung sinauna. No mag-umpisa ang charismatic 1980s, yan po ang puro na lang this is the day araw-araw. Wala naman kasi ibang kanta, kundi this is the day, this is the day. Bukas, this is the day pa rin. Amen? Pero hindi nawala ng power. Ibang klase yung power ng awitin na yan eh. No? Okay, magsiupo po tayo. At sabihin nyo sa inyong katabi, wala kang katabi. Dito ka. Okay. Ay, nakalimutan ko. Monday to Friday lang. Meron pala tayong Saturday to. Ayun, isa pa rin yan sa mga nag-comment sa akin sa comment section. Kaya ako babasa ako ng comment section kasi
Nandun pala yung, bakit di mo sinasagot yung sinasabi ko, Brother Bay? Sister Belinda, diyan ka. Kamera, oh. Kamera. Para makita ka, kailangan expose kayo lahat ng kagandahan nyo. Ah, sino maganda? Taas ang kamay. Oh, bakit yung iba ayaw tumas? Sino maganda? Sister Awa, taas ang kamay. Maganda ka? Ah, okay. Pag Saturday kasi, sabi ng iba, brother, pumunta ako sa linggo, sa St. Joseph. Wala naman doon ng El Shaddai. Ito naman, pag linggo, hindi tayo magkasya dito dahil dami. Doon tayo sa Saikong, sa New Territory. Kung kayo po ay sumasakay sa mga MRT, no? MTR pala sa atin, MRT. MTR, Hanghaw. Doon sa Hanghaw, mayroon doon, akyat kayo, mayroon doon 101 na minibus, papuntang Saikong lahat yan. Okay? Pag hindi ka, ang tao, pag may gusto, may paraan yan, gagawa ng paraan yan. Amen. Hindi pwede yung maraming dahil malayo. Naku, ilang taon mo nang sinasabing malayo yun. Kaya lumalayo ang grasya sa iyo. Okay, ito na. My child, don't forget what I teach you. Okay, bakit ang mga Hudyo ay, nung nandun ako, no? Itong mga anak nila, maliit pa lang yan, inaano na nila sa Word of God. Alam mo ba, El Shaddai? Lahat ng mga Hudyo, ang bahay nila, naroon nakasulat yan sa hamba. Ano yung hamba? Yung pintuan. Kasi yung demonyo takot sa pangalang El Shaddai. Kaya walang yun naman yung mga kabataan, may nilalagay sila dito sa noo. Yung parang dinidikit na itong Bible, yung Proverbs 3:1, ito yung kanilang sinasabi. No? Kaya wala silang mga anak na barumbado. Wala silang anak na mga palasagot sa magulang. Kasi kuwan sila ng Word of God, naluto sila ng Word of God. Katuruan ng salita ng Diyos. Kaya ang topic po natin kahapon sa Saikong, yung pong kung gusto mo humaba ang buhay, ay sundin mo yung sinasabi ng Ephesians 6:1. Igalang mo ang iyong ama't ina at ikaw giginhawa at lalawag ang iyong buhay dito sa lupa. Sinong gustong lumawig ang buhay dito sa lupa? Yung sigaw na yan, di lalawig yan. Yun! Okay? Daroon ang susi ng success sa pamilya, narin din ang susi ng kasaganaan, narin din ang susi ng paghahaba ng buhay ng isang tao. Okay? Ang sabi po dito, ulitin ko, no? Dito sa verse 2, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay. Tumagal daw yung araw mo, humaba ang iyong buhay. No? Gusto nyong umabot ng 100 years? Taas ang kamay. Aba, si Indrili, 102 na. Pag kanila nang inaprobahan yung batas na yung 100 years, 1 million na, naku. Di, totoo yun. Inano na nila yun eh. Pinopost na yun nila yun eh. Kasi, kukunti lang ang maabot sa 100 years. Hindi pwede yun. Kaya ako, ang inalagaan ko, health is wealth. Kalusugan. Kasi kahit mayaman ka, kung marami kang aray sa katawan, walang silbi yung kayamanan mo. Amen po ba? Ang sarap kaya nang uminom ka ng barakong kape. Wow! Amen po ba? Okay. Yung
turo ng Panginoon, ang ating magulang at ang ating nanay, sila po ang caretaker ng God the Father. Kaya ang tawag po sa kanila ay Ama, Ina. Na? Ang Creator, yung God, the Most High God, Yahweh El Shaddai. Sino po yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga anak niya? Ang responsibilidad ng mga bata, ng mga nanay ay turuan yung mga anak nila, hindi lang pakainin. Ulitin ko, ako po ay hindi lang ako nag-aral sa Biblia. Dami, basta may mga seminar about health, about kahaba ng buhay, dumadalo ako. No? Kasi learning, yung patuloy na pag-aaral, karagdagan yan. Hindi kabawasan yan. No? Dumalo ako, sabi ko, ano ang dahilan kung bakit may mga bata na asal hayop? Diba? Ano sabi ng mga magulang? Wala kang utang na loob na anak ka, hayop kang anak ka. Kasalanan mo, nanay. Nung isilang mo ang anak mo, dahil ayaw mo masira yung beauty mo. Hindi mo na naman lang pinadidi yung anak mo sa gatas mo. Inasa mo yung anak mo sa gatas ng kalabaw, sa gatas ng baka, gatas ng hayop. May batas na po yan na dapat ang magulang, yung gatas nila ang unang ipadidi nila sa kanilang anak. Ano ang nangyari sa mundo natin ngayon? Pagkalabas ng bata, ang iniinom ng bata, gatas ng hayop. Gatas ng kalabaw. Ay, karamihan baka. Nagkuhan kasi ako, nag-commercial ako dati ng Birds Free. Birds Free. Yung gatas na galing sa New Zealand. Pinaka sariwang gatas yan. No? O ngayon, pag ang bata lumaki sa gatas ng hayop, lalo sa gatas ng baka, pag inutusan mo, anong sabi ng mga bata? Ma. Tingnan mo yung mga bata, pag inutusan mo, angal ng angal, parang angal sigaw ng baka. Ako na lalaki, ma. Samantalang, yung pong mga anak na lumaki sa gatas ng magulang, malapit po ang kanilang loob sa nanay nila. Bakit malayo ang loob ngayon ng mga anak sa nanay? Kasi hindi sila nabuhay sa gatas ng nanay nila, nabuhay sila sa gatas ng hayop. Kaya anong nangyari? Paglaki, asal hayop. Amen? Tandaan ninyo kung anong kinakain mo, yun maging ganun ka. Subukan mong kumain araw-araw ng baboy kung hindi ka magiging baboy. Subukan mo kumain ng tuyo kung hindi manunuyo. Yung balat mo, pati mukha mo, manunuyo. Real talk. Kaming mga ngaral, hindi lang puro Biblia. Kasi ang tao nabubuhay sa espiritu, katawang lupa, at spiritual. Itong pag-aaral natin, spiritual to, pero deliver ito sa health is wealth. Amen po ba? Amen. Ulitin ko, ang dahilan, ito yung pinag-aralan namin Ang dahilan kung bakit ibinabalik, may batas ngayon na ang isang nanay ay mag-breastfeed sa kanilang mga anak. Paano, Brother Beck, kung walang gatas? Dami malunggay, daming papaya dyan. Pampagatas yun. Amen? Ngayon, ano nangyari doon sa mga bata?
Bakit maraming bata ngayon suwail? Maraming bata ngayon di sumusunod sa magulang. At maraming bata ngayon na wala silang pakialam sa nanay at tatay nila dahil hindi naman sila lumaki sa gatas ng nanay nila. Amen? Pero subukan niyo yung mga taga-bukid, taga-bundok. Ayaw na ayaw lumuwas ng Maynila dahil ayaw na ayaw lang mapawalay sa nanay nila dahil ang tawag doon ay yung makananay at makatatay, ang tawag noon? Mama's boy at mama's girl. Hindi po kwan yun, may related yun sa relasyon ng nanay at tatay. Hindi mo ba alam na pag pinainom mo ang iyong anak, lumaki yung anak mo, simulang baby pa, okay lang pag magiging 2 years, huwag mo nang padidihin. Baka kagatin pa yung didi mo. Hindi, ang kwanto, habang ang bata ay wala pang ngipin, dapat yan ay naka-breastfeed sa nanay. Pag may ngipin na, tinitigil na po yan kasi hindi na po pwede. No? Kasi yung 1 taon, may ngipin na yan. Pero yung paglabas ng bata, sa sinapupunan mo, yung gatas mo, at nakadesign talaga yan, na yung nanay ay hitik na hitik sa gatas yung kanyang, anong tawag nun? Didi. Kaya, kayong mga dalaga, buhayin niyo ang anak ninyo sa makadiyos na pamamaraan. Palakpakan natin si El Shaddai. Amen? Amen po ba? Okay. Yung pong bata, pag maliit pa, dapat sweetuhin, dapat turuan ng mabubuting asal. Kaya meron tinatawag Christian value. Christian value yung tuturo mo, katikis. Kaya ang simbang Katoliko, meron tinatawag na katikisim. Katikista. Tinuturo po yan yung pang-kinder. Una pinakikilala, may Diyos. Paglaki ng paglaki, unti-unti yan tuturuan ng, kasi hindi mo naman pwedeng pakainin ng matigas na pagkain yung baby, mabubilaukan yan. Amen? Ngayon, doon naman sa, balikan ko ang mga Hudyo, mga Israelites, dito, para hindi makalimutan, sabi dito, laging inilagay nila sa kanilang noo yung salita ng Diyos, yung katuruan ng Panginoon. Sabi dito, my child, don't forget what I teach you. Kung anong tinuturo sa iyo, dapat huwag mong kalimutan. Amen. Paano ngayon, Brother Bay? Ulitin ko yung batang binyagan, wala pang kaalam-alam niyan. Sino ang gabay ng batang ipinanganak? Kaya may ninong-ninang eh. Anong tungkulin ng ninong? Pag wala yung inaanak mo, hindi nagabayan ng kanyang nanay kasi nag-abroad, hindi nagabayan ng tatay niya dahil naroon sa Saudi, ikaw na ninong at ninang, tungkulin mong gabayan ang iyong inaanak. Amen? Amen. Hindi lang yung pagpasko. Kasi maraming mga nagnininong-ninang, hindi naman alam nila kung ano yung tungkulin nila. Amen? Yung mga mag-asawa, bakit may ninong at ninang? Sila ang counselor. Amen? Kung babaero yung ninong mo, sasabihin ng inaanak mo, Nong, pwede lang ba magka-chicks? Huwag lang pahuli. Diba? Ay, nako, pag dapat gabayan mo yung inaanak mo. Amen? Ako, dami kong inaanak pero hindi pa ako, wala pa akong inanakan. May inaanak lang. Lahat yun, binibigyan ko ng advice, payo. Anong gusto mong payo, anak? Pangkalusugan? Bigyan kita ng recipe.
Anong gusto mo negosyo? Nagtuturo ako ng small entrepreneurship. Anong gusto mo, yumaman? Halika, sumama ka. Pag sumama ka sa malas, mamalasing ka. Pag sumama ka sa pinagpala, pagpapalaing ka. Huwag kang sumama lagi sa mahirap, di ka yayaman. Bakit ang pinag-uusapan doon, puro kahirapan? Sumama ka sa taong payaman. Payayamanin ka rin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya, alam mo yung teaching, no? Katuruan, na iba-ibang katuruan, teaching about the holiness, teaching about success, teaching about goodness, teaching about yung paggalang. Lahat po yan may kanya-kanyang turo yan eh. Mahirap na yung paghalo-haluin mo. Kaya ako simula nang dumating ako dito, lahat, hindi ako nag-uulit ng topic. May menu tayo. Ang tawag doon, ano ba yung pamagat ng iyong topic? For example, ang ating topic, my child, don't forget what I teach you. Doon ang ating aralin. Amen po ba? Amen. Okay. Ang sabi po dito, sa verse 1, the verse, my child, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Tandaan ninyo kayo may mga batas para sundin. Hindi po ginawa ng Diyos ang batas para salaulain. Amen? Amen. Iyan ngayon ang matinding debate sa Senado about the Constitution. Kasi, hindi ko mo senador ka. May mga senador naman dyan na hindi sila abogado. Amen? Ang matindi dyan, yung mga gumawa ng konstitusyon, sila ang nagko-question. Batas yun. Amen? May batas din yung abortion. Kaya sa ibang bansa, dahil batas yung abortion, pag nabuntis ka, ayaw mo, pupunta ka sa doktor, paraglag mo. Walang kaso. Yung death penalty, batas po yan. Pag ang isang bansa mayroong death penalty, lahat na may mga kaso. Kaya doon ko nalaman doon sa maximum compound. Alam niyo ba yung salitang maximum compound? Sa Bilibid Prison, sa Muntinlupa. Doon po ikinukulong ang habang buhay na pagkabilanggo at yung may mga death sentence. Sinisipirit pula sila doon sa mga hanggang 10 years lang pagkabilanggo. May mga kategorya ni. No? Pero, meron nga akong kakilala doon, 5 habang buhay na pagkabilanggo. Sabi ko, paano yung Brad? 5 habang buhay na pagkabilanggo. Brother, pag namatay ako, nabuhay ulit, bilangguin ulit ako. Mayroong may mga sentensya na gano'n. At least, sabi niya, hindi ako pinatay. Habang buhay lang pagkabilanggo ko, kasi wala naman batas ng death penalty. Amen? Yung pang batas ng divorce. Lahat ng bansa sa buong mundo may batas na ng divorce. Kaya kung ayaw mo sa asawa mo, kinasal ka ngayon, bukas, nag-honeymoon kayo, mabaho ang hininga, i-divorce mo kinabukasan. Batas yun eh. Itong, ito, may batas din tungkol sa mga magulang at mga anak. Ang problema, yung lipunan.
Hindi naman problema yung lipunan eh. Ang problema yung sambayanan. Kasi doon nagsimula sa pamilya. Our community, first community is our home. Pag lumabas yung mga bata sa lansangan na magagalang, magalang ang mga tao. Amen? Pag lumabas yung mga bata na edukado, sumusunod sa batas, walang problema ang magulang. Purihin natin ang Panginoon. Amen? So mayroon pong utos. Kaya naggawa ang Panginoon ng 10 Commandments. Pagdating ni Jesus, ginawang 2. Ha? Ngayon, alam mo ba kung ilan na lang sinabi ni Lord? Sabi niya, pambira itong mga taong ito. Yung 10, ginawa ko lang ng 2, di pa rin nasusunod. Sabi ni Lord, sige, isa na lang. Ha? Ba magulat kayo? Ha? Yung 10, ginawang 2 ni Jesus. Ngayon, bago umakyat si Jesus, ginawa na lang niya isa. O, ano sinabi dito? Sa banal na kasulatan, may binanggit po dito sa John chapter 13, verse 34. Tingnan nyo ha. John 13, verse 34, and now I give you a new commandment. Isipin mo, sabi niya, a new commandment. Sus, Ginoo ko. Love one another as I have loves you, and so you must love one another. Sa Tagalog, sabi niya dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko na sa inyo. Isipin mo, yung 2, ginawa niya, bago. May bago na namang utos. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Love one another. Ginawa niyang summarize. Ha? Magmahalan kayo. Tapos sa verse 35, dinugtong niya doon. Sabi niya dito, kung, ano ba yung kung? Ay conditional. Sabi niya, kung kayo'y mag-ibigan, makilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. O yun. Yung mga alagad ni Jesus, hindi po nagsisiraan. Ang mga alagad ni Jesus, nagtutulungan. Ang mga alagad ni Jesus, nagmamahalan. Ang mga alagad ni Jesus, nagbibigayan. Amen po ba? Ha? Kaya pag mayroon kayo nakitang tao na may sariling mundo, alam mo yung mga taong may sariling mundo, wala silang pakialam sa kapwa nila. Amen? Ang El Shaddai, ang purpose po ng El Shaddai, back to church. Ang trabaho natin, ang El Shaddai, pag pumunta kayo sa Pilipinas, walang simbahan na may cross na walang gawain si El Shaddai. Simula sa parish, simula sa parish church, sub-parish church, sa kapilya, hanggang sa mga, ang subdivision, di ba, mayroon tinatawag na clubhouse. Halos karamihan ng clubhouse sa mga subdivision may gawain si El Shaddai. Dahil marami pong mga member ni El Shaddai na nakatira doon sa social community, sigurado yan may mga gawain sa clubhouse tuwing tanghali. Ha? At pumunta kayo sa iba't ibang bansa, sa Amerika, sa Europe, sa Asia, lahat po ng simbahang Katoliko may gawain si Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Amen. Dito sa Hong Kong, kahit anong sabihin nila, ang pinakamalaki pa ring congregation dito ng charismatic ay El Shaddai Charismatic Renewal Movement. Amen po ba? Amen? Amen.
Yan po ang bisyon ng gawaing ito. Kaya ang tawag po sa atin, family. Appointment with El Shaddai. Pamilya po tayo. Amen? Mayroong, di ba, meron tayong kwan sa anong tawag doon, Sister Cindy, yung ating opisina, may tinatanggap tayo doong mga platters. May batas tayo doon, kailangan ang unahin nating kupkupin, member ng El Shaddai at dumadalo sa gawain. May dumalo doon, ang daming tato. Akala mo naman, kababaeng tao, akala mo naman sabi ko, ayaw ko niyan. Sabi ko doon sa nagdala, in-endorse, tinanong ko anong sikta mo, reliyon mo. Born again ako, brother. Saan ka makita born again ang daming tato? Hindi pwede. Dito hindi ako pwede tumanggap. Ang pwede lang tumanggap dito, si Sister Tess at Sister Cindy. Pag tinanggap nilang dalawa, kahit habang buhay, doon ka na matumira. Walang pagpapauwi sa doon, walang maltrato sa doon. Kung anong kinakain ko, yun din ang kakainin mo. Amen po ba? Pag niyaya kita sa Kape de Coral, hindi ka magbabayad, ako ang magbabayad. Pag niyaya kita sa Starbucks, hindi ako magbabayad. Hindi ako magbabayad. Di, totoo yun. Okay, ang sabi dito. Children, sabi dito, sa verse na ito, that encourage children to remember and obey the wisdom and guidance given by faith, their parents or mentor. Ulitin ko, kung wala kang gabay sa parents mo dahil sa abroad, kailangan mayroon kang spiritual advisor o spiritual mentor. Ang mentor, kinikilala mo magulang, sinusunod mo yung advice niya. Sus, Ginoo ko, libo-libo yung mga mini-mentor ko. Pero thank God, yung mga mini-mentor ko ay successful sila. Hindi ko naman sila tinuruan magloko Tinuro ko sa kanila, magpakabait ka, sundin mo ang Biblia, sundin mo ang utos ng Diyos, tiyak pagpapalain ka ng ating Diyos. Amen? Yan. Sister Cindy, yung mga anak-anakan niya, ang tawag po sa nila kay Sister Cindy ay mentor. Kasi kami dito, in and go lang. After my mission, okay. Iba naman ako. Amen? Iba naman yung ating tawag nun, ating mission. Okay. Yung pong mentors, ituring ninyo na sila ang gabay ninyo, patnubay ninyo. It emphasizes the importance of internationalizing this teaching and allowing them to shape one's action and character. Alam mo kasi, pati sa karakter ng tao, dapat ituro, mali yung ugali mo. Karamihan mga Kristiyano nasisira si Kristo. Ano sabi ni Mahatma Gandhi? Bilib ako kay Kristo, pero wala akong kabilib-bilib sa mga Kristiyano. Bakit? Hindu yun. Kasi maraming Kristiyano na ang ugali hindi naman Kristiyano. Amen po ba? Amen. Malalaman lang ikaw Kristiyano kung ang ugali ni Kristo nakikita sa iyo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Okay. Number 1. What does God promise us if we do not forget His teaching
and keep His commandments in our heart. Ito ang mangyayari sa iyo. God promises that we will find peace. Iyan ang unang maramdaman mo. Yung kapayapaan na hinahanap-hanap mo, pangako ni Lord. Sinunod mo lang ang turo ko, sabi ni Lord, ang unang matagpuan mo ay kapayapaan sa iyong puso. When we remember His commands and teaching, may we will find peace by opening our Bible daily, committing His Word to memory, and living them out each and every day. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Ha? Alam mo kasi, yung pagtitiwala sa Diyos, no? With all your heart, yung pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, no? Wala ka nang dapat na intindihin. Hindi yung magkaroon ka ng sarili mong own understanding. Ano kaya? Totoo kayang tulungan ako ng Diyos? Totoo kayang mangyayari ito? Tumigil ka na. Kasi sabi ng Biblia, ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang gusto niya, walang siyang umasa na tumanggap siya sa Diyos, sa Panginoon ng pagpapala. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano hanggang ngayon puti na ang buhok, wala pa ring answered prayer. Dahil hindi naman sila nagtiwala sa Diyos ng total. 100%. Ang ginawa lang niya yung pagtitiwala niya, 30%. Ang natira, 70% doubt. Huwag ka nang umasa. Amen po ba? Pero pag sinabi mo, Panginoon, naniniwala kasi ako sa iyo, walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo, lahat magagawa mo. Panginoon, bahala ka na sa akin. Amen. Pag ginawa mo yan, kahit tinaningan ka na ng buhay, bubuhayin ka ng Diyos dahil sa pagtitiwala mo sa Kanya. Amen? Amen, Amen po ba? Amen. Amen? Amen. Kaya ko tungtuwa doon kay Estela. Sabi ni Estela, dati, Brother Bay, maliit lang bahay namin. Pero tingnan mo ngayon sa picture. Ang bahay namin may pader. First class na subdivision. Ang ganda ng bahay nila. Bakit? Pinagpala siya sa gawain ni El Shaddai. Yung Wednesday group. Tapos magkasama pa sila ng asawa niya. Ang asawa niya, driver. Ang asawa niya, nandito. Pag Wednesday, si Estela dito. Pag Biyernes, yung asawa niya, naghahakot ng mga sound system na yan. Si Dodong. Sipin mo yun? Paano sila pagpalain ni Lord? Ibinuo sa kala ni Lord ang masaganang biyaya at pagpapala. Amen? Huwag kang umasa na pagpalain ka ni Lord, wala ka namang ginawa. Perwisyo ka pa. Wala kang ginawa, siraan mo yung kapwa mo. Alam mo ang naninira sa kapwa niya, Kristiyano, kalawang ka. Alam mo yung kalawang? Sumisira sa bakal. Sasabihin ng iba, member pa naman ito ng community, ang sama ng ugali. Paano? Lumaganap ngayon yan. Uy, huwag kayo sumama dyan. Mga plastic ang mga taong yan. Pero pag kayo nagmamahalan, sabi na, uy, halika. Doon sa El Shaddai, may preacher ng Bisaya. Pag Bisaya ang iyong niyaya dito, magkaroon ng interest yan. Tuod, gid. Ilunggugid na. Cebuano, saksak sinagol. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Okay. Number 2. Malapit tayo matapos eh. Number 2. Purpose. What is the purpose of the heart? And Proverbs 3:1. God's message
is that we do not follow. Ha? Do not follow our heart. Yung heart natin, mandaraya to, ha? Huwag mong sundin lagi yung gusto ng puso mo. Pero may sinabi dito si Lord, do not follow our heart, rather, we trust in the Lord with all our heart. Yan. Tapos sinabi niya dito, we will rely on the Lord and His ways, not our own understanding. This complete leaning on the Lord will be seen in our humility in life, our generosity toward God in our life correction. Okay, ito na. Ha? Yung daw sariling, kuwan ang puso natin, sabi dito, rather, may binanggit kasi siya dito, yun, no? Sabi niyo, rather we trust in the Lord with all our heart. Na? Kasi alam mo ang gusto natin, iba sa gusto ng Diyos. Ha? Kailangan lang, your ways, sabi ni Lord, my thought is not your thoughts. My ways is not your ways. My heart, desire. Pag ang puso mo pinagarian ni Kristo, maniwala ka, buong puso mo siyang mamahalin. Ipagkakatiwala mo lahat ng iyong pangarap, ang iyong plano sa buhay. At ang sabi ng Proverbs 16:1, sa Diyos nyo, ang Diyos sabi doon, sa Diyos nyo ilagak, no? Ang inyong mga pangarap. No? Ibigay nyo sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay sa inyong buhay. Amen? So, in 5 minutes, mayroon tayong aralin. Sa dulo, lagi yan, sa dulo. How to trust God completely. Here are 7 practical ways to trust God in your everyday life. Yan yung, kaya pag kayo po ay manood ng playback ng ating video, doon nyo pag-aralan yung panghuli. Kasi yun ang binibigay kong kuan, no? Okay, ano yung 7 practical ways to trust God in your life? Number 1, seek truth in Scripture. Lagi mong hanapin ang katotohanan. Saan yon? Sa kasulatan. Sa Biblia. Hindi mo yan makukuha sa TikTok. Hindi mo yan makukuha doon sa tik-tik na binabasa mo. Makukuha mo yan sa kasulatan, scripture sa Biblia. Number 2, confess unbelief. Be honest. Dapat magpakatotoo ka sa Diyos. Lord, sorry ha, tao lang. Ako'y nagkamali. Hindi po ako, yung aking unbelief, kinukumpisal ko sa iyo, Lord, sorry, tao lang. Pasensya ka na, palakasin mo ako, Panginoon. Amen po ba? Aminin mo. Kasi ang taong hindi umaamin, hindi makakalaya. Amen? Number 3, share your concern with your community. Pag ikami malasakit sa community, i-share mo yan. Kung ano pang kulang, kung ano pa. Uy, sister, tulong-tulong tayo. Padamihin natin yung Monday group. Mag-outreach tayo doon sa worldwide. Kasi may mga Pilipino ang alam lang nila worldwide. Pero wala namang wide. Doon kayo magkuhan. Dalhin nyo dito. Sis, may panahon ka sa ano? 1 oras lang. Hindi kasi alam ng iba yun eh. Pag kayo nahihiya, sinabi ni Lord, kung ikahihiya niyo ako sa harapan ng mga tao, ikahihiya ko rin kayo sa harapan ng aking amang nasa langit. Kaya ang mga nakakaakay, yung mga walang hiya. Palapakan natin ang Panginoon. No? Number 4. Number 4, remember God and spend time with Him. God is bigger than your circumstances.
Ano mang problema, ano mang karamdaman, ano man, kapatid, huwag mong tingnan ang laki ng problema mo. Tingnan mo ang laki ng Diyos na iyong tinatawagan. Amen? Amen. And number 5, look for things to do, grateful, poor. Ha? Yung mga nangyari sa buhay natin, ha? Yung marunong magpasalamat sa Diyos, yung mga grateful people. Pero yung mga hindi marunong magpasalamat, mga walang utang na loob yan. Amen? Okay? Ano mang tinanggap nyo, buhat kay El Shaddai, dapat ka magpatotoo. Kasi habang nagpatotoo ka, itinataas mo ang pangalan ni Kristo, lalo matutuwa sa iyo. Yung anak mo, pag sinasabi, uy, nanay ko, ang bait-bait niya, nakikinig yung nanay, oh, pinagmamalaki ako ng anak ko. Ha? Anak, magkanong baon mo? Gusto. Ayun. Ang Diyos ganyan, pag pinapatotoo mo siya, nag-glorify ang pangalan niya, at kahit hindi ka pa humingi, bibigyan ka ng Diyos ng maraming biyaya at pagpapala. And number 6, practical ways to trust God in your daily, everyday life. Walk in the Holy Spirit. Huwag mong iwanan ang Holy Spirit dahil siya ang gabay, patnubay natin sa ating paglalakbay sa mundong ito. Lahat ng gagawin mo sa Holy Spirit, tara na. Holy Spirit, tulungan mo ako. Holy Spirit, magsalita ka. Sabi nga ng Panginoon, kahit ihabla ka sa mga gobernador, sa hari, huwag kang matakot. Sasamahan kita, sabi ng Holy Spirit, ako ang magsasalita para sa iyo. Kaya magugulat ka na lang, no? Ang talino mo. Bakit? The Holy Spirit give you kakaibang katalinuhan. Amen? Amen. And number 7, magsitayo na kayo. Wait on the Lord. Ha? Lahat ng bagay na hindi pa tinatanggap mo, ang tawag doon, ang Panginoon, ang sagot niya, pag hindi kalooban niya at mapapahamak ka, ang sagot ni Lord, no. Pag ang hinihingi mo, kalooban ng Diyos, at para sa pamilya mo, para sa sarili mo, ang sagot ni Lord, yes! Amen. At kapag nakita ng Panginoon na kulang pa, alam ni Lord, pag binigay niya kagad yung kahilingan mo, hindi ka nadadalo sa gawain ulit, ha? Ang tawag Lord, okay, wait, maghintay ka. Kaya yung mga bagay na hindi pa dumarating sa inyo, ang ibig sabihin niyan, ay wait on the Lord. Hintayin mo lang. Ha? Huwag kang magsawa. Darating yan sa takdang panahon. Taas ang kamay. Tumingala ka sa taas. Sabihin nyo, El Shaddai. Nakikinig ako. Hallelujah. Habang inaawit, pati mga wallet, huwag niyong lagyan ng resibo ng utang yung mga wallet ninyo. Amen. Lagyan niyo ng maraming biyaya at pagpapala. Ibalik niyo kay Lord yung 10% para sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging Digan ko. kahit ano ang panahon, mabigat man ang Maging sitwasyon. ikaw lamang ang sandigan, Panginoon.
Panginoon, wala pong taong ang sandigan niya ang salita mo na binigo mo. Sabi mo, Lord, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa iyo. Patuloy pong pagpalain ang mga kapatid namin na nagsisikap na makasunod sa inyong kalooban. Ang mga Mandi Group, Lord, patuloy mo pong ibigay ang habag at awa mo, ang iyong kamay, iunat mo po sa kay Sister Erlinda, Panginoon. Siya man siya naroroon, ibalik sa kanya yung kanya pong dating pag-iisip, dating niyang kalakasan. At Lord, ikaw po ang kanyang sandigan. Kami nananalangin na siya ay inyong paghimalaan dahil siya ay napakabuti mo pong lingkod, Panginoon. Walang naglilingkod sa iyo na kailanman pinabayaan mo, Yahweh. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Ngayon at magpakailanman, lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang bigay. Salamat, ibinigay na ng Diyos. Manatili po tayong nakatayo at dasalin po ang Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ikaw ay liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang napatay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang marami anghel silang susubaybay. Kahit sandako ika'y maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay itatayot ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa na ako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking iniligtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan na mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako talikdang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng
Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Monday. See you tomorrow dito po sa simbahan.